Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto po mga kababayan ko, hindi ko alam kung matutuwa po ang mga Duterte diehard supporter dito sa balitang po na sinibak na po sa pwesto bilang PNP chief itong si General Torre. Kasi medyo nakakapagtaka kung bakit bigla-bigla na lang yung pagsibak dito kay General Torre. Gayong naging sunod-sunuran naman ito sa mga ipinag-uutos nila na yung mga pinaka-critical na trabaho, ginampanan naman ni Torre. Tulad ng pagkakahuli kay Pastor Kibuloy, di ba? Pinasok nila yung Kingdom of Jesus Christ ng kahit na, alam yung medyo may sablay doon sa kanilang protocol. Kasi nga, nasampahan pa ng kaso itong si General Torre ng Kingdom of Jesus Christ dahil nga sa maling yung parang nag-overpower masyado, ginamit yung kapangyarihan ng PNP para pasukin yung Kingdom of Jesus Christ. At the same time, yung pagkuha kay Pangulong Duterte dalhin sa dahig. So, dun pa lang sa mga effort na ginawa niya, parang nakakapagtaka bakit bigla na lang sinibak itong si General Torre. Kaya medyo wag masyadong matuwa yung mga DDS dahil mukhang may pinaplano rito si Pangulong Bongbong Marcos na kailangan nating alamin kung ano yung magiging implikasyon nito at kung paano tatanggapin ni General Torre yung yung pagkakasibak sa kanya kasi naging makasaysayan na naging PNP chief siya dahil siya yung kauna-unahang graduate ng PNPA na naging PNP chief. So, galing sa 2-star general, naging 4-star general siya dahil sa pagsunod niya doon sa mga inuutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kumbaga tumatak na naman sa panibagong kasaysayan na kauna-una ang PNP chief na sinibak. So, 2 buwan mahigit lang siyang nanungkulang bilang PNP chief tapos sisibakin siya. So, ano kaya yung mga naging dahilan kung bakit sinibak itong si PNP Chief General Torre? At the same time, ano kaya yung magiging plano ni Bongbong Marcos sa kanya? So, ito panoorin natin. Pero syempre, bago ang lahat, medyo maglalambing lang po ng konti kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV. Baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time. Palike na rin ang video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Bago na ang liderato ng Philippine National Police, itinalagang officer in charge si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Kasunod ng pagsibak kay Police General Nicolas Torre III. Isa si Nartates sa nasa utos na Rigodon ni Torre na ipinabalik ng National Police Commission. Ang balasahan na yan at girian sa NAPOLCOM isa raw sa mga dahilan ng pagsibak kay Torre. May unang balita, si Baki Pulido. So, yun pala yung isa sa mga dahilan daw. Kaya bakit sinibak itong si General Torre dahil sa ginawa niyang balasahan sa PNP mismo. So, si Nartates na kumbaga ito na yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa PNP. Ang ginawa kasi ni Torre dito parang dinemote niya ipinatapon niya sa Mindanao. So parang ang dating dito hindi nagustuhan ni Bongbong Marcos kasi itong si Nartates isang Ilocano. So parang bata-bata siguro to ni Bongbong Marcos, kababayan, tapos parang winalanghiya lang ni Torre na parang itatapon na lang sa Mindanao. Siyempre, di ba alam naman natin na yung ibang pulis na mabababa ang ranggo ng mga pasaway, di ba? Tinatapon sa Mindanao para turuan ng leksyon. Ngayon, itong ginawa kay Nartates, parang ganun din yung parang parehas kasi 'di ba? So sa Mindanao siya tinapon considering na siya yung susunod sa pinakamataas. So after ng PNP chief, sinartates na tapos ginanon lang ni Torre. So posible nga siguro na isa yun sa mga dahilan. Kaya itong sinibak si Torre. Ilang araw nagtagal bago tuluyang masilbihan ng warrant of arrest si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy noong nakaraang taon. You have the right to remain silent.
Si Nicolas Torre III, na hepe noon ng Police Regional Office 11, ang namuno sa operasyon. Marso naman ngayong taon, bilang hepe ng CIDG, pinangunahan din ni Torre ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Naging maugong ang pangalan ni Torre at mula sa pagiging 2-star general, lumundag sa pagka 4-star si Torre nang italagang ika-31 PNP chief. I would like to tell my people, give your best because kung hindi nyo kayang gawin, may ipapalit sa inyo. So everybody should be in their toes. Siya ang kauna-unahang graduate ng PNP Academy na umupong hepe ng pambansang pulisya. Sa sona ng Pangulo nito lang Hulyo, special mention pa si Torre. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torre. Dito, hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa utak ni BBM eh. Hindi mo alam kung kinukutya niya ba rito si Torre o parang, alam niyo yun, yung parang binabati o pinagmamalaki. Pero, alam niyo yung ano kasi, yung time na yun na pinatulan niya yung sinabi ng media. Kasi kung panonoorin niyo yung video kasi ni Basti nung time na yun, hindi naman niya direktang hinamon si General Torre ng supukan or boxing. Kumbaga, ang nagtanong na dito kay General Torre, media. Parang sinabi na, sabi ni Basti, ganito, parang susuntukin ka bilang napasok na yung boxing, tapos pinatulan niya. Tapos dito parang, siyempre, di ba, kung titingnan mo, PNP chief, papatulan yung mga ganong klaseng kritisismo or kung anong mga alam niyo, yung maliliit lang na mga hamon na hindi na dapat pinatulan niya. Siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit sinibak itong si General Torre. Dahil, kumbaga kung isipin mo, parang nakakahiya na considering na yung posisyon mo as PNP chief, pinakamataas ka na sa mga kapulisan. Tapos papatulan mo yung ganung kaliit na bagay. So siguro, yung sinabi dito ni Bongbong Marcos, parang yung pangungutya rito kay General Torre, pero tuwan-tuwa yung kumag na akala niya pinipraise siya ni Bongbong Marcos, pero ang katotohanan niyan baka pikon dito si Bongbong Marcos dun sa ginawa niya. Pero matapos ang halos 3 buwang pamumuno, sinibak sa pwesto ang PNP chief. Effective immediately ang utos na nagtatanggal sa kanya sa pwesto na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, isa sa mga dahilan ay ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Hinarang ng NAPOLCOM ang pagbalasa ni Torre sa ilang matataas na opisyal ng PNP. So hindi lang yun, yung sa tingin natin na hindi lang yun yung mga rason kung bakit sinibak itong si General Torre. Kasi bago siya sibakin at ito pagkatapos ng SONA yata or yung hindi SONA, right after siguro yun nung pagkakabitbit kay Pangulong Duterte sa dahig, lumabas yung, may nilabas na statement si John Vic Remulla, si SILG John Vic Remulla, tungkol dito kay General Torre. Ito yun. So, hindi mo alam kasi rito kung ito ba parang kinukutya o hinahalin tulad lang si General Torre sa isang aso. Kasi sabi niya, he's a bulldog. A pit bull, everyone should be afraid. When you tell General Torre to attack, he attack. Siyempre, may mga tao naman na ayaw na hinahalin tulad sila sa aso. Diba? Kasi, alam niyo na, pitbull, yung bulldog, merong sa ibang tao, may reputasyon kasi yan na talagang loyalty, talagang nakaano yan sa kanilang amo. Pero, siyempre, meron din ibang tao ang tingin sa bulldog pangit. Diba? So, hindi talaga depende sa tao yung ngayon.
may naging statement din dito si General Torre na sinagot niya na parang hindi niya nagustuhan yung sinabi rito ni John Vic Remulla sa kanya. So sa palagay ko, ito yung isa sa mga dahilan na kaya sila nagkaroon ng problema. So masyadong itong si Remulla parang ginagawang kakatuwa itong si General Torre. Siyempre, as PNP chief, parang hindi naman maganda na tulad ka sa isang aso. Kaya nga iba ang tawag, di ba, attack dog. Pag sinabing attack dog, utusan ka lang para kumahol ng kumahol, para awayin lang. So, maliban dito sa statement na yan. So, isa rin sa mga dahilan dito yung pag-reshuffle kasi dito ni General Torres sa PNP na hindi man lang siya kumatok. Diba? Kasi alam naman natin na meron tayong sinusunod na hierarchy, parang ganun, diba? So, merong mas mataas pa sa'yo na kailangan mo nang kumatok, kailangan mo nang magpaalam. Lalo na yung inilipat niya, parang dinimot, bata pala ni Bongbong Marcos. So, hindi nagustuhan yun. So, hindi siya nagpaalam kay Bongbong Marcos, hindi siya nagpaalam kay Remulla, hindi rin siya nagpaalam sa NAPOLCOM. So, binaypas niya, binastos niya yung tatlo. Kaya ito yung naging dahilan kung bakit kumbaga dito parang napuno na siguro dito si Bongbong Marcos. Pagkatapos nga, di ba, na isa pa yun, yung napahiya pa si Bongbong Marcos nung umaten siya ng pasikat si Torre nung yung 5 minutes response niya na nagkabulya-bulyaso. So, natapos na yung kahihiyan ni Bongbong Marcos dun sa 5,500 na flood control project. Tapos dinagdagan pa ng kahihiyan ni Torre na sumablay doon sa 5 minutes response ng PNP. So, nagpatong-patong na. So, ito, ginamit na lang ito sa palagay natin, itong ginawang reshuffle sa NAPOLCOM. Yung ginawang reshuffle sa PNP na hindi dumaan sa NAPOLCOM, dito kay SILG Remulla, tsaka kay Bongbong Marcos. Kaya, notice na sila, kaya nila sibakin si Torre. Kasi immediately, buti sana kung binigyan pa ng palugit na tapusin mo man lang na at mga 4 months, di ba? Dito ate mano, pagbaba ng papel ng pagsibak, pinirmahan kagad ni Bongbong Marcos. Deputy Chief for Administration, ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Sabi ng NAPOLCOM, hindi dumaan sa NAPOLCOM Bank na pinamumunuan ni Remulla ang ipinag-utos na rigodon ni Torre. May administrative at supervisory control sa PNP ang NAPOLCOM bilang attached agency sa ilalim ng DILG. Sa memo ng NAPOLCOM noong August 14, sinabi nitong bahagi ng kapangyarihan ng NAPOLCOM ang repasuhin, aprubahan, baliktarin o baguhin ang anumang reshuffle sa PNP. Pero hindi sumunod si Torre sa gusto ng NAPOLCOM. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOLCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. So, base sa dinahilan dito ni Remulla, SILG Remulla, ayun nga. So, yun yung naging turning point ng pagsibak sa kanya, yung hindi niya pagsunod doon sa protocol ng pag-reshuffle. So, alamang, bata-bata nga ni Bongbong Marcos itong si Nartates, hindi nagustuhan yung paglilipat sa kanya, yung pagtapon sa Mindanao. Kaya ito yung naging price ni General Torre. So, yung ginawa niyang pagsunod dun sa paghuli kay Buloy, yung pagpapadala kay Pangulong Duterte doon sa dahig. So, lahat yun natabunan dahil lang sa kinandi ni General Torre yung bata ni Bongbong Marcos. This was not an easy choice. Sinabi noon ng NAPOLCOM sa memo, haharap sa administrative sanction ang hindi pagsunod sa kanilang utos. Pero paglilinaw ni Remulla, walang ihahaing kaso laban kay Torre, administratibo man o kriminal. He did not. Doon medyo mabait pa si Bongbong Marcos kasi kung tutusin, insubordination yun. Diba? So, inutusan na si Torre na
ibalik yung mga i-demote, yung mga itatapon niya, hindi niya sinunod. So parang talagang lumalabas dito, umabuso na si General Torre. Parang feeling niya mas mataas na siya sa lahat. So walang pinagkaiba dun sa kasabihan na ano, 'di ba, yung langaw na nakatapak lang sa kalabaw, feeling kalabaw na. So yung sa pinaka-literal dito, yung kala mo tagapagmana na siya ng ano, ng Pilipinas since nakadikit na siya kay Bongbong Marcos dahil siyempre nga naman napakalaking ano kaya yung ginawa ni Tory para kay Bongbong Marcos na tanggalin yung mga tinik sa lalamunan niya. So dahil lang sa pagkanti dun sa bata ni Bongbong Marcos, nasibak si PNP Chief General Torre nang immediately, wala nang kuskus balungos, hindi man lang siya kinausap, walang meeting na nangyari, basta sinibak na lang siya immediately. Did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the president to take a new direction for the PNP. Sa flag raising ceremony noong isang linggo, ipinakilala pa niya mga bagong opisyal na kanyang itinalaga, kabilang si Police Lieutenant General Bernard Banac na ginawa niyang Deputy Chief for Administration. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at sa ating panata sa bayan. Ilang araw naman bago masibak, may ganitong sinabi ang dating PNP Chief. Now, ang mga nakikisaw-saw, ang mga nagbibigay ng opinion, we welcome all of those. No. May mga statements nga lang na right now ay nakakita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. Sinusubukan pa na So, yung sinasabi natin na, no, na 'di ba, nung naglabas si John B. Cremulya ng statement tungkol nga sa pag-compare kay General Torres sa pagiging aso, yun nga, 'di ba, na may nakikisaw-saw. Kasi nagkaroon ng issue diyan between John B. Cremulya at saka dito kay General Torre tungkol nga doon. So nagkasagutan sila, hindi naman direkta, pero siyempre naglabas si John B. Cremulya ng ganung statement. Sinagot ni General Torre na hindi niya nagustuhan na na ikinukumpare siya sa aso kasi 'di ba, kahit saan mo tingnan, hindi maganda na official ka ng PNP tapos gagawin ka lang parang attack dog ng presidente o ng administrasyon o gobyerno para dun sa mga kalaban nila sa politika. So, pulis ka. Ang trabaho mo is to serve and to protect. Although hawak ka ng presidente, pero sa sinumpuan mo kasing tungkulin, ang pinakaunang poprotekta mo konstitusyon, hindi naman yung tao. So, doon sa palagay natin, doon talaga nagsimula yung dirian ng dalawa. Tapos talagang hindi lang ginamit masyado ni Torre yung utak niya na kailangan niyang laruin. Diba? Kailangan niya munang kausapin si Bongbong Marcos kung may gagawin siyang pag-reshuffle sa PNP. Although, prerogative niya rin yun kasi meron din sa rules ng PNP na meron siyang kapangyarihan na mag-reshuffle ng mga taong gusto niyang kasama pero with the approval of the President ng DILG tsaka ng NAPOLCOM. Pero yun nga, dahil nga masyadong mataas yung tingin ni General Torres sa sarili niya, lahat yung binastos niya, binaypas niya. So hindi niya, naglabas na nga ng memo yung NAPOLCOM tapos hindi niya pa sinunod. So talagang siguro nagkaroon dito ng si Bongbong Marcos na baka anytime biglang mangagat na lang to si Torres since kinumpare na nga siya sa aso. Baka bigla na lang mangagat to, kaya kailangan ng kalusing kagad. Hindi na kailangan patagalin yung panunungkulan ni General Torre, kaya hindi natin alam. Kasi may balita pa ito itong natin kumahagip dito. subukan pa naming makuha ang panig ni Torre. Sa ngayon, itinalagang OIC ng PNP si Nartates. Miyembro ng PMA Class of 1992 si Nartates. Isa pa yan, sampal yan kay General Torre. 'Di ba, yung taong gusto niyang itapon sa Mindanao, ito pang ipapalit sa kanya bilang bagong PNP chief. Kaya nga hindi umatin dito si si General Torre sa sa paglilipat ng ng pwesto.
na supposedly, di ba, dapat may turnover ceremony na galing sa pag-exit na PNP chief, ililipat dun sa bagong PNP chief. So dito hindi nangyari yun. Hindi dumating si General Torre para sa ceremony ng turnover. So siguro naramdaman niya na yung sampal sa kanya rito. Kaya hindi mo alam kung nahihiya siya o may sama ng loob o galit si Bongbong Marcos. Kaya hindi na siya umatin dito. Tates na humawak na ng ilang matataas na pwesto sa PNP tulad ng Provincial Director ng Ilocos Norte at Direktor ng National Capital Region Police Office o NCRPO. To the outgoing and the First Lacan Chief PNP, Police General Nicolas Deloso Torre III, thank you for steering the PNP for what it is today. Isa lang ang maaaring humawak ng 4-star rank sa PNP, kaya't hanggat hindi nagre-retiro si Torre, 3-star pa rin ang rango ni Nartates at officer in charge ang designation niya. Sa March 11, 2026, Yun lang magiging bawi rito ni General Torre. Pwedeng hindi siya magretiro rito, although sinibak siya. Sa pwesto lang naman. Hindi naman ibig sabihin sinibak ka tanggal ka na sa serbisyo. Sinabak ka lang sa pwesto, parang lumalabas, floating ka. Wala ka nang hindi na sa yung rango ng PNP chief. Yung nga lang yung rango mong 4-star nasa iyo pa rin. So ito yung magiging balik lang, yung magiging ganti lang dito ni General Torre hangga't hindi niya binibitawan kasi kailangan niya bitawan yung 4-star . Kailangan niya maibigay yun kay Nartates para maging full-fledged siya. At the same time, hindi na siya maging OIC as PNP chief. So, sa ngayon, PNP chief OIC pa lang dito si Nartates kasi nga hawak pa rin ni Torre yung 4-star general. So, hangga't hindi binibitawan ni Torre yung 4-star, hindi makakaupo na full-fledged PNP chief itong si Nartates. 2027 pa ang retirement ni Torre. Pag-uusapan daw ito sa susunod na pulong ng NAPOLCOM. In the PNP, of course, if you're not yet retired at the mandatory age of retirement, that is 56, nobody can force a PNP to retire, no? Kasi karapatan niya yun, no? Okay, and so dito, of course, may order na relieve and I have my designation orders, I follow. Hindi pa rin malinaw kung saang pwesto malilipat si Torre. Nang tanungin ukol dito si Nartates, Nandyan sa Office of the Chief PNP or nasa PIHAW. pero sabi ni Remulla may iaalok na pwesto ang Pangulo kay Torre. He is being considered for another position because the president still believes in his capacity. Ito ang unang balita, Maki Pulido. So, yun. Base rito kay John Vic Remulla, may ibibigay na ng pwesto dito kay General Torre. Siguro pampalubag loob. Pwedeng maggawa ng panibagong posisyon. Tulad nung kay Larry Gadon, di ba? Gumawa lang ng sariling ng imaginary office lang para lang masabing binigyan ng pwesto. So, pwedeng ganyan nang gawin dito kay General Torre. Pero may naririnig tayong balita na posible raw ilagay or magpalagay daw sa NBI itong si General Torre na sa palagay naman natin medyo malabo dahil may mga qualification doon na wala si General Torre, pero alam naman natin sa administrasyon ni Bongbong Marcos wala namang imposible. Kaya antayin natin kung ano yung magiging sagot ni General Torre dito, kung tatanggapin niya yung alok ni Bongbong Marcos na bagong posisyon. Pero yun nga lang, kailangan niyang bitawan. Kailangan niya magretiro bilang 4-star general sa PNP para maging full-fledged PNP chief itong si Nartates. So, yan ang aabangan natin kung ano yung magiging sagot ni General Torre dun sa alok ni Bongbong Marcos. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.